Ang gabing iyon ay dapat sana ang simula ng kanyang happily ever after. Nakaupo si Anika Hizon sa gilid ng isang malawak at marangyang kama, suot ang isang mamahaling seda na nightgown. Ang silid ay naliligo sa malambot na liwanag ng mga kandila. At ang hangin ay puno ng amoy ng mga puting mosan at mamahaling pabango. Mula sa bintana, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod, isang perpektong tanawin para sa isang perpektong gabi. Sa papel, lahat ay perpekto. Ang kanyang asawa, si Lorenzo Salvador, ang makisig na CEO ng Salvador Land Corporation, ay isa sa mga pinakakilalang basalor sa bansa. Ang kanilang kasa ay tinaguri ang Wedding of the Year, isang fairy tale na pinad, usapan ng lahat. Para kay Anika, isang simpleng arkitekto na lumaki sa lilim ng yumang mga magulang, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Nahal, malambing na tawag ni Lorenzo mula sa pinto, may dalang isang tray na may 2 kopita ng red wine at isang bote ng mamahaling alak. Ang kanyang ngiti ay kasing-kinang ng mga diamante sa sinsing na ibinigay niya kay Anika. Isang brindis para sa ating bagong simula. Ngumiti si Anika, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may isang maliit na kaba na hindi niya maintindihan. Narahil ay dahil lang sa bilis ng mga pangyayari. Inabot ni Lorenzo ang isang kopita sa kanya. Para sa iyo, aking magandang asawa. Para sa ating kinabukasan. Akmang itataas na ni Anika ang kopita sa kanyang mga labi ng isang mahinang katok ang narinig nila sa pito. Isang matandang kasambahay, si Lola Rosaria, ang pumasok. May dalang isang maiit na tuwalya. Siya ay matagal nang nagsisilbi sa pamilya Salvador. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon at karunungan. Habang inaayos ni Lola Rosaria ang isang nahulog na unan, sinadya niyang idikit ang kanyang sarili kay Anika. Sa isang napakabilis at halos hindi maririnig na bulong, sinabi niya ang mga salitang magpapaguho sa mundo ni Anika. Huwag mong iinumin yan, higha. Nailason ng alak. Ang puso ni Anika ay tila huminto sa pagtiw. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Tiningnan niya si Lola Rosaria, nanad, iwas ng tingin at mabilis na lumabas ng silid. Nanginginig ang kanyang kamay. Naso. Imposible. Isang masamang biro lamang ito. Tiningnan niya si Lorenzo, na nakangiti pa rin sa kanya, naghihintay na inumin niya ang alak. Ngunit ngayon, ang kanyang ngiti ay hindi na mukhang kaakit. Akit. Mukha na itong isang maskara. Sa isang inlak, kailangan niyang mag-isip. Kung totoo ang sinabi ni Lola Rosaria, nasa panganib ang kanyang buhay. Kung hindi, magmumukha siyang tawa. Ngunit ang tingin sa mga mata ng matanda, mayroon itong babala. Sumunod siya sa kanyang instinct. Itilaas niya ang kopita, ngumiti kay Lorenzo. At sa isang mabilis na kilos, kunwari natapilok siya sinadyang matapon ang alak sa makapal na karpet. Nako. Patawan, mahal. Ang mamsi ko naman, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang ngiti ni Lorenzo ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang mabilis na kislap ng inis. Hayaan mo na. Kukuha na lang ako ng bagong. Ngunit habang nakatalikod si Lorenzo, isang ideya ang pumasok sa isip ni Anika. Ito na ang kanyang pagkakataon para malaman ang katotohanan. Umawak siya sa kanyang lalamunan, kumubo ng malakas, at pagkatapos ay bumagsak sa sahig, nagpapanggap na hinimatay. Anika, sigaw ni Lorenzo, lumapit sa kanya. Ipinikit ni Anika ang kanyang mga mata, pinanatiling kalmado ang kanyang paghihina. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Isang boses ng babae ang narinig niya, ang kanyang biyenan, si Al Salvador. Ano nang nangyari? Umilong na ba siya? Tanong ni Alf, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng aalala. Hindi, natapon niya. Akala ko'y aksidente lang, pero bigla na lang siyang bumagsak, sagot ni Lorenzo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Tanga. Siguraduhin mong sa susunod ay magagawa mo ng tama, sabi ni Al. Kailangan nating makuha ang mana niya sa lalong madaling panahon. Tiyakin mong sa umaga. Ang balita ay isang tragic accident sa honeymoon.
Habang nakahiga sa sahig, sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, umiiyak si Anika. Ang kanyang Fury, Tal ay isa palang bangumot. Ang lalaking pinakasalan niya, ang pamilya akala niya ay tatanggap sa kanya, ay sila palang may plano na patayin siya. Ang kasal ay isang bitag, at siya ang tupa na dinala sa katayan. Habang nananatiling nakahiga sa saig, pinipigilan ang bawat hibla ng kanyang kalangnan na gumalaw, narinig ni Anika ang isang katotohanang mas masahol pa sa planong pagpatay. Hayaan mo na, mahal. Parami pa tayong pagkakataon, malambing na sabi ni Alf kay Lorenzo. Narinig ni Anika ang tunog ng isang halik. Sa ngayon, dalhin mo muna siya sa guest room. Knock mo ang pinto. Bukas, dadawa tayo ng bagong plano. Ang salitang mahal mula sa isang dienat para sa kanyang manugang ay karatwa. Ngunit ang halik, iyon ang nalaantag ng lahat. Unti, nabuon sa isip ni Anika ang isang nakapandidiring larawan. Ang paraan ng pagtingin ni Alf kay Lorenzo, ang kanilang pagiging malapit na akala niya ay normal lang sa dienan, lahat ng iyon ay kasinungalingan. Sina Lorenzo at ang sarili nitong inahan, si Alf, ay may relasyon. Ang kanyang pagpapakasal kay Lorenzo ay hindi lang para sa pera. Ito ay isang palabas para pagtakpan ang kanilang lihin at para makuha ang kanyang mana ng sabay. Siya ay isang kasangkapan, isang palamuti sa kanilang masalimuot at maruming laro. Naramdaman ni Anika ang pagbuhat sa kanya ni Lorenzo. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Ang pabangong dati kinakikiligan niya, ngunit ngayon nagdudulot sa kanya ng matinding pagkasuklang. Dinara siya nito sa isang madilim na silid at inihiga sa kama. Narinig niya ang click ng kandado sa pinto. Naiwan siyang isa sa dilim, nanginginig sa takot at galit. Kailangan niyang makatakas. Makalipas ang halos isang oras, na sa kanyang pakiramdam ay isang kawalang hanggan. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa pinto. Bumukas ito ng dahan, at sa siwang ng liwanag mula sa pasilyo, nakita niya ang anino ni Lola Rosaria. Iha, gising ka ba? Bulong ng matanda. Mabilis na bumangon si Anika. Popo. Lola. Ninulungan niyo po ako. Nalamat po. Walang panahon para dyan. Kailangan mo nang umalis na yun din, bago pa sila magbago ng isip, kabi ni Lola Rosaria. Inabutan siya ng isang lumang susi ng kotse at isang maliit, lumang modelo ng cellphone. Ito ang susi ng isang lumang kotse sa likod ng garahe. Hindi nila ito napapansin. Ang cellphone ay may counting load, sapat na para makatawag ka ng tulo. Umalis ka na, at huwag ka nang lilingon pa. Pero kayo po, Lola. Mapapahamak po kayo, sabi ni Anika. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na ako at alam ko na ang aking gagawin. Ang mahalaga ay ang iyong kaligtasan, sabi ng matanda, itinulak si Anika palabas ng silid. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tumakbo si Anika palabas ng mansyon, nakayapak at suot lamang ang kanyang nightgown. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Natagpuan niya ang lumang kotse, at sa kanyang nanginginig na mga kamay, nagawa niyang paandarin ito. Minaneho niya ang kotse pabas ng malawak na subdivision ng Ayala Alabang. Bawat anino ay tila isang kaaway, bawat tunog ay isang banta. Na kanyang likuran, iniiwan niya ang isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Sa kanyang harapan, isang madilim at mapanganib na daan, walang kasiguraduhan kung saan siya pupunta. Nagising si Anika sa isang malambot na kama, sa isang silid na hindi pamilyan. Ang amoy ng kape at antiseptiko ang unang pumasok sa kanyang mga sentido. Dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang niyang nakita ay isang simpleng sisang na may ilang mga bitak na tila mga mapa ng isang hindi kilalang lupain. Masakit ang kanyang ulo, isang matinding kerot ang gumurit sa kanyang noo sa tuwing susubukan niyang gumalaw. Mayroon siyang isang benda na nakapulupot dito. Ang night-gown na seda na suot niya nang tumakas ay napalitan na ng isang maluwag na itim na t-shirt at pajama pants na halatang hindi kanya. Gising ka na pala.
Isang kalmadong boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Anika, ang kanyang katawan ay agad na nanigas sa takot. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ay isang lalaki, marahil ay nasa parehong edad niya, may hawak na isang tasa ng kape. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at may suot siyang salamin na may mga pal na frame na nagpapatingkad sa kanyang matatalinong mga mata. Sa kabila ng simpleng kasuotan, isang plain gray shirt at maong, mayroon siyang isang aura ng katalinuhan at kumpiyansa. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Anita. Ang kanyang boses ay paus at puno ng pag-iingat. Kinubukan niyang bumangon, ngunit ikang matinding sakit ang dumaan sa kanyang katawan, pinilit siyang umigang muli. Dahan lang, kabi na lalaki. Kinilapag ang kanyang tasa at lumapit. Nigtas ka rito. Nasa apartment ko tayo sa Makati. Nakita kita sa gilid ng kalsada kagabi, walang malay sa loob ng isang kotseng bumangga sa poste. Buti na lang at walang malubhang nangyari sa iyo, naliban sa ilang mga galos at isang maliit na bukol sa ulo. Tinitigan ni Anika ang kanyang muka, sinusubukang alalahanin. Mayroong isang bagay na pamilyar sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagngiti, ang kanyang mga mata. Ako si Leo. Pagpapakilala na. Leo May. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Magkaklase tayo sa Corinth. Architecture kaya. Computer sense na malako. Palagi kitang nakikitang drawing sa library. Unti-unti, isang lumang alaala ang nabuo sa isip ni Anika. Ang tahimik na lalaki sa likod ng klase na laging abala sa kanyang laptop. Ang yeno sa computer na tinitinala ng kanilang mga propesor. Iro. Bulong niya. Natatandaan na kita. Isang alon ng ginhawa ang bumaha sa kanya. Hindi siya isang estranghero. Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng pagbabalik ng lahat ng sakit at takot mula sa nagdaang gabi. Ang kasal. Ang lasorn. Sina Lorenzo at Al. Ang pagtakas. Bigla, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang tibay na ipinakita niya kagabi ay biglang gumuho. Nagsimula siyang umiyak, isang tahimik na iyak na unting lumakas at naging isang hagulgol na puno ng sakit, galit, at kawalan ng pag-asa. Umiyak siya para sa kanyang nawalang mga pangarap, para sa brutal na katotohanan na sumampa sa kanya, para sa kanyang buhay na ngayon ay nasa panganib. Hindi nagsalita si Leo. Hinayaan niya lang siyang umiyak. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at isang first aid kit at tahimik na inilagay sa mesa sa tabi ng tama. Ang kanyang simpleng presensya ay isang tahimik na suporta, isang bagay na hindi pa nararanasan ni Anika sa loob ng mahabang panahon. Nang sa wakas ay umupa ang kanyang pag-iyak, nanginginig niyang kinuwento kay Leo ang lahat. Mula sa fairy tale na kasal hanggang sa nakamamatay na honeymoon, ang bulong ni Lola Rosaria, ang nakapanidiling relasyon ni Lorenzo at Alf, at ang kanyang desperadong pagtakas. Habang nagsasalita siya, nakikinig si Leo ng walang pag-uusda, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang lumalaking galit. Mga demonyo sila, sabi ni Leo nang matapos si Anika, ang kanyang boses ay may diin. Ang pamilya Salmado. Palagi silang ganyan. Ginagamit nila ang kanilang pera at kapangyarihan para makuha ang lahat ng gusto nila, kahit na nangangahulugan ito ng pagyulak sa ibang tao. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, sabi ni Anika. Ang kanyang boses ay isang bulo. Nagtatago ako, pero hanggang kailan? Hahanapin nila ako. Papatayin nila ako. Tumingin si Leo ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ka iisa, Nanika, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Nandito ako. Tutulungan kita. Bakit? Tanong ni Anika, nagtataka. Hindi mo naman ako kaibigan. Isa lang akong dating kaklase. Isa mapait ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Leo. Sabihin na lang natin na may utang na loob din ako sa mga taong tulad mo. At higit sa lahat, kinamumuhian ko ang mga taong abusado sa kapangyarihan.
Ang mga Salvador ay kumakatawan sa lahat ng bagay na kinasusuklaman ko sa mundong ito. Ang pagtulong sa iyo ay hindi lang pagdulong sa isang tao. Ito ay isang paglaban. Sa mga salitang iyon, nakahanap si Anika ng isang bagay na hindi niya inaasahan sa gitna ng kanyang bangungot, isang kakampi. Isang taong handang tumayo sa kanyang tabi. Sa maliit at simpleng apartment na iyon, sa piling ng isang halos estrangyero, naramdaman niya ang unang sinag ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang oras na pahinga, ang unang ginawa ni Anika ay gamitin ang lumang cellphone na ibinigay ni Lola Rosaria. Mayroon lamang isang numero na kailangan niyang tawagan, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Yaro. Sagot ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isabela. Ako to, si Anika. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Anika. Diyos ko, nasaan ka? Nad, talala ako ng husto. Hindi kita makontak, kumusta ang honeymoon? Tayos ka lang ba? Sunod na tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Isabela Isa Reyes ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong high school. Isa siyang matapang at walang takot na investigative journalist, ang eksaktong kabaligtaran na mahinhin si Anika. Makinig ka, sabi ni Anika, pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Kailangan ko lang tulong mo. Lahat ng akala natin. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ikinwento ni Anika ang lahat kay Isabela, bawat madilim na detalye. Sa kabilang linya, ang pag-alala ni Isabela ay napalitan ng isang nakabibining katahimikan, na sinundan ng isang bulalas ng galit. Hayop sila. Papatayin ko ang Lorenzo na yan, sigaw ni Isabela. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Ibinigay ni Anika ang address ni Leo. Habang naghihintay sila, ipinakilala ni Anika, si Leo kay Isabela sa telepono. Pagad na set up si Leo ng mga security protocol sa kanilang komunikasyon. Mula ngayon, gagamitin natin itong linyang ito. Naka-tenfret ito. Hindi nila tayo mato-trace. Paliwanag niya. Pagdating ni Isabela sa apartment, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at determinasyon. Niyakap niya ng mahigpit si Anika. Hindi kita iiwan, Anika. Lalabanan natin sila. Habang nagpapagaling si Anika, nagsimulang magtrabaho ang dalawang. Ginamit ni Leo ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack para subaybayan ang mga digital na bakas ng mga Salvador. Samantala, ginamit ni Isabela ang kanyang mga koneksyon sa media at mga kasanayan sa investigasyon para maghukas sa nakaraan ni Lorenzo. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Isabela sa apartment. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Anika, may nalaman ako, sabi niya, inilapag ang isang folder sa mesa. Isang bagay na mas malala pa sa inaakala natin. Ninuksan ni Anika ang folder. Sa loob ay mga kopya ng mga death certificate at mga artikulo ng balita. Hindi ka ang unang asawa ni Lorenzo na may malaking mana, paliwanag ni Isabela. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Talo na sila bago ka. Ang unang asawa ay isang mayamang negosyanteng babae. Namatay siya sa isang car accident 1 taon, pagkatapos ng kanilang kasal. Ang kanyang mga arian ay napunta kay Lorenzo. Ang pangalawa ay isang artist na may malaking kastan. Namatay siya dahil sa food poisoning habang nagbabakasyon sila sa ibang bansa. Ang kanyang mga arian ay napunta rin kay Lorenzo. Ang pangatlo ay isang tagapagmana ng isang malaking lupain. Namatay siya dahil sa isang biglaang atake sa puso, kahit na wala siyang anumang kasaysayan ng sakit sa puso. At muli, ang lahat ng kanyang yaman ay napunta sa pamilya Salvador. Ang pattern ay malinaw at nakakakilabot. Diyos ko, bulong ni Anita, nanginginig habang tinitingnan ang mga larawan ng mga babaeng nauna sa kanya. Mga magagandang babae, mga niting puno ng buhay, na ngayon ay mga pangalan na lamang sa mga lapida. Ako dapat ang pang-apat.
Ang katotohanan ay isang malakas na sampan. Hindi lang ito isang simpleng kaso ng kasakiman. Sila ay nangahil serial pedipes, mga halimaw na nagtatago sa likod ng kanilang yaman at impluwensya. Ang kanyang pagtakas ay hindi lang isang pagtakas mula sa isang masamang kansal. Ito ay isang pagtakas mula sa kamatayan. Kailangan nating mag-ingat. Sabi ni Leo, ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang mga dokumento. Hindi lang natin kalaban ang isang pamilya. Kalaban natin ang isang sindikato na sanay ng pumatal. Mula ngayon, wala nang ligtas na lugar para sa atin. Ang maliit na sinag ng pag-asa na naramdaman ni Anika ay biglang natabunan ng isang mas nadilim na anino. Hindi na lang ito isang laban pa sa kanyang buhay. Ito na ay isang laban para sa hustisya para sa mga babaeng nauna sa kanya. At sa laban na ito, ang bawat maling hakbang ay maaaring manganghulugan ng kanilang kamatayan. Ang maliit na apartment ni Leo, na dati isang ligtas na kanlunan, ay biglang naging isang kulungan. Ang katotohanang natuklasan nila tungkol sa mga naunang asawa ni Lorenzo ay nagbigay ng isang bagong antas ng panganib sa kanilang sitwasyon. Ang bawat anino sa labas ng bintana, bawat tunog ng sasakyan sa kalye, ay nagdudulot ng matinding kaba sa dibdib ni Anika. Isang umaga, habang unad, aalmusal sila ng tinapay at kape, biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Isang alerto mula sa kanyang news agency. Shit! Bulong ni Isabela, ang kanyang mukha ay biglang namotla habang binabasa ang balita sa kanyang cellphone. Ano yun? Tanong ni Leo, agad na lumapit. Ipilakita ni Isabela ang screen kakanila. Isang malaking larawan ni Anika, ang kanyang larawan mula sa kasal, ang nakalagay sa itaas ng isang breaking news headline, mayamang tagapagmana na si Anika Hizon, Salvador, nawawala, pamilya, nananawagan sa kanyang ligtas na pagbabalik. Inunahan na nila tayo, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng galit. Minasa ni Anika ang artikulo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kwento ay perpektong ginawa. Naayon sa opisyal na pahayag mula kay Lorenzo Salvador, si Anika raw ay dumaranas ng matinding mental and emotional distress mula pa bago ang kasal. Sinabi sa artikulo na siya ay may kasaysayan ng delusions at paranoia, at ang kanyang biglaang pagkawala ay isang episode ng kanyang sakit. Nagmamakaawa si Lorenzo sa publiko na tulungan siyang mahanap ang kanyang minamahal, ngunit may sakit na asawa. Walang hiya sila, sabi ni Anika. Ang mga luha ng galit ay namumuo sa kanyang mga mata. Ginagawa nila akong sinungaling bago pa man akong makapagsalita. Ngunit ang pinakamasaklap na bahagi ay nasa dulo ng artikulo. Nag-aalok ang pamilya Salvador ng 1 milyong pisong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong nahahantong sa ligtas na pagbabalik ni Anika. Ito ay hindi isang panawagan para sa tulong, sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay matalim habang sinusuri ang sitwasyon. Ito ay isang manhan. Ginawa nilang premyo ang iyong ulo. Nalun. Hindi lang ang mga tauhan nila ang nagrahanap sa iyo. Bawat taong nangangailangan ng pera, bawat taong nakakakilala sa iyo, ay isang potensyal na banta. Ang buong lungsod ay naging isang malaking bitad. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng news channels, sa mga dyaryo, at nabilis na kumakalat sa social media. Bawat sulyap sa kanya ng isang estrangyero ay maaaring mangahulugan ng panganib. Kailangan nating umalis dito. Ngayon din, desididong sabi ni Leo. Mabilis siyang kumilos, inilagay ang kanyang mga laptop sa isang backpack at kumuha ng ilang mga damit. Naan tayo pupunta? Nanong ni Anika, ang kanyang pag-asa ay onting nauubos. Mayroon akong isang lugar, sabi ni Leo. Isang lumang bahay sa Tagaytay. Nigtas doon. Walang nakakaalam noon maliban sa akin. Nagmamadali silang umalis sa apartments, gamit ang isang hindi martadong man na pag-aari ng isang kaibigan ni Leo. Habang binabagtas nila ang sulik, nakatingin si Anika sa kanyang sariling mukha sa isang malaking electronic billboard sa tabi ng daan. Nang ngiti sa kanyang larawan ay isang paalala ng kanyang kamangmangan. Na yun,
Ang ngiting iyon ay tila isang pangumuta. Hindi na lang siya isang babaeng tumatakas. Siya na ay isang pugante, hinahabol hindi lang ng kanyang mga kaaway, kundi pati na rin ang anino ng kasinungalingang kanilang nilikha. Ang laban ay naging mas mahirap. At ang kanilang mundo ay lalong lumiliit. Ng lumang bahay sa Tagaytay ay isang maliit na kubo na nakatago sa gitna ng matataas na puno ng pino, malayo sa pamunahing kalsada. Ang hangin ay malamig at malinis, isang malaking kaibahan sa siksika at mapanganib na hangin ng Maynila. Dito, pansamantala silang nakahanap ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Ang pagiging isolated ay nagbigay kay Anika ng sobrang oras para mag-isip. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang ay laging bumabalik. Namatay ang kanyang ama sa isang atake sa puso noong siya ay bata pa. Ang kanyang ina naman, si Elena Hizon, ay namatay 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang biglaan at misteryosong sakit. Kinabi ng mga doktor na ito ay isang rare autoimmune disease, ngunit walang sinuman ang nakapagbigay ng tiyak na dahilan. Miss ko si Mama, sabi ni Anika isang gabi habang nakatingin sila sa mga bituin mula sa maliit na beranda. Kung nandito nang siya, alam niya sana ang gagawin. Ano ba ang trabaho ng mga magulang mo? Tanong ni Leo, sinusubumang ilihis ang usapan sa isang hindi gaanong masakit na paksa. Si Papa ay isang inhinyero. Si Mama naman ay isang botanist at chemist. Mayroon siyang sariling maliit na laboratorio sa aming lumang bahay sa Baguio. Mahilig siyang pag-aralan ng mga halaman, lalo na ang mga may nakalalasong katangian. Ironically, dagdag niya na may mapait na ngiti. Ang salitang lason ay iwan ng isang malamig na pakiramdam sa hangin. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Anita. Ang lumang bahay namin sa Baguio. Matagal na itong walang nakatira. Baka may naiwan si Mama doon na makakatulong sa atin. Sa una, alinlangan sina Leo at Isabela. Masyadong mapanganib ang paglalakbal. Ngunit ang determinasyon sa mga mata ni Anika ay hindi matitinad. Sa tulong ng ilang mga kaibigan ni Leo mula sa underground hacking community, nagawa nilang maglakbay ng hindi natutunton. Pagdating nila sa Baguio, ang lamig ng klima ay tila bumabalos sa kanilang mga buto. Ang kanilang lumang bahay ay nakatayo sa isang tahimik na kalye, napapalibutan ng matakas na puno ng pino. Ang pintura ay kupas na at ang hardin ay napabayaan na. Habang nililinis ni Anisa ang mga gamit sa dating silid, tulugan ng kanyang ina, isang bagay ang nahulog mula sa isang lumang aparador. Isang maliit, bound na journal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina. Ito ang diary ng kanyang ina. Ang sulat, kamay nito ay pamilyar at puno ng pagmamahal. Ngunit habang nagbabasa siya, ang mga salita ay nagsimulang maging mas madilim. Sa mga huling entry, ilang linggo bago siya mamatay, isinulat ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang paghina ng katawan. Ngunit isinulat din niya ang tungkol sa kanyang mga hinala. Ang mga sintomas ay hindi tugma sa anumang kilalang sakit. Ang pagkahilo, ang panghihina ng kalamnan, ang pamamalin. Ito ay tila epekto ng isang dahan at sistematikong pagkalason. Isang lason na gawa sa halaman, sopistikado at mahirap matukoy. At pagkatapos, ang pangungusap na nagpatigil sa paghina ni Alika. May hinala ako kay Ensalmador, ang ama ni Lorenzo. Kamakailan lang, naging agresibo siya sa pagbili ng aming lupa para sa kanyang bagong proyekto. Pulit ko siyang tinanggihan. Pagkatapos ng huli naming pag-uusap, nagsimula ang aking pagkakasakin. Nagkataon lang ba ito? Ang journal ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay isang nakakayanig na kidlan. Ang sakit ng kanyang ina ay hindi natuhal. Ito ay isang pagpatay. At ang salarin ay posibleng ang ama ng lalaking kanyang pinakasalan, ang pinuno ng pamilyang sumusubok na patayin din siyang. Ang kanilang kasakiman ay hindi nagsimula sa kanya. Ito ay isang kasamaan na ugat ng malalim na dumaan sa mga henerasyon.
Pangkanyang laban ay hindi na lang para sa kanyang sarili o para sa mga naunang asawa ni Lorenzo. Ito na rin ay isang laban para sa hustisya para sa kanyang ina. Hawak ang journal. Isang bagong apoy ang alab sa puso ni Anika. Hindi na ito tako. Nito ay purong dalit. At sa dalit na iyon, natagpuan niya ang isang hindi matitinag na determinasyon na ibagsak ang pamilya Salvador, panuman ang mangyari. Ang pagkatuklas sa journal ng kanyang ina ay ikang malaking dagok, ngunit nagsilbi rin itong panggatong sa aalab na determinasyon ni Anika. Ang laban na ito ay naging mas pasunan. Bawat ibla ng kanyang pagkatawa ay sumisidaw ng hustisya. Bumalik sila sa Tagaytay. Dala ang isang bagong piraso ng puzzle, isang mas madilim at mas malalim na koneksyon sa pamilya Salvador. Habang aaralan nila ang kanilang susunod na hakbang, isang araw ay biglang vibrate ang lumang cellphone na bigay ni Lola Rosalia. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Ihanak ko ito. Si Rosalia. Kailangan kitang makausap. Mayroon akong mahalagang ibibigay sa iyo. Magkita tayo sa basement ng mansyon bukas ng gabi. Dumaan ka sa lumang pinto sa likod ng hardin. Iingat ka. Ang puso ni Anika ay agad na kumabog. Si Lola Rosalia. Ang babaeng nagligtas sa kanya. Huwag, Anika. Masyadong delikado. Agad na sabi ni Leo. Ito ay isang bitad. Nakit sa basement ng mansyon. Iyon ang pinakapanganib na lugar para sa iyo. Nero paano kung totoo? Hiit ni Anika. Maano kung mayroon siyang ebidensya na makakatulong sa atin? Dutang ko sa kanya ang buhay ko. Hindi ko siya maaring pabayaan. Kaaaring ginadamit lang nila siya para peinan ka, sabi naman ni Isabela, sumasang, ayon kay Leo. Ngunit ang isip ni Anita ay buong na. Ang imahe ng matandang babae na isinugar ang lahat para sa kanya ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kailangan kong pumunta. Pero hindi ako iisa. Gumawa sila ng isang mailat na plano. Si Leo, gamit ang kanyang mga kasanayan, ay set up ng mga surveillance camera sa paligid ng perimeter ng mansyon gamit ang mga maliliit na drone. Si Isabela ay maghihintay sa isang ligtas sa distansya, handang tumawag ng backup kung kinakailangan. Anika, na may suot na hidden camera at earpiece para makipag-ugnayan kay Leo, ang papasok. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dilim, mailat na pumasok si Anika sa bakuran ng mansyon. Ang lugar na dati isimbolo ng kanyang mga pangarap ay ngayon ay isang pugad ng mga halimaw. Natagpuan niya ang lumang pinto ng basement, bahagyang nakaawang. Iyo, naririnig mo ba ako? Papasok na ako, bulong niya. Malinaw, Nanika. Ingat ka. May nararamdaman akong hindi maganda rito. Sagot ni Leo sa Ernest. Ang basement ay madilim, malamig, at amoy lupa. Tanging isang bambilya ang nagbibigay ng liwanag sa gitna ng silid. At doon, sa ilalim ng liwanag na iyon, nakita niya si Lola Rosalia. Nakatali sa isang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at sugat. Lola. Sigaw ni Anika, akmang tatakbo palapit. Huwag. Sigaw ng matanda, ang kanyang boses ay mahina at hirap. Biglang mumukas ang mga ilaw, at mula sa mga anino. Lumabas sina Lorenzo at Aaron. Ang kanilang mga mukha ay may ngiti ng isang demonyo. Welcome back. Anika, mahal, sabi ni Lorenzo. Aminis ka na namin. Isang bitad. Bulong ni Anika, ang kanyang dugo ay nanlamig. Palino naman, sabi ni Alf. Pumalakpak ng dahan. Akala mo ba ganoon kadaling makatakas sa amin? Ang matandang ito. Napakadaldal. Hinawakan ni Lorenzo ang buhok ni Lola Rosaria at marahas itong itinaa. Sabihin mo sa kanya. Matanda. Sabihin mo sa kanya kung paano ka namin nahuli. Umiiyak si Lola Rosaria. Patawarin mo ako, Hida. Nasaksihan ni Anika ang isang brutal na pagpapahirap.
Bawat tanong na hindi masagot ng matanda ay sinusuklian ng isang sampal o suntok. Pinipilit nilang alamin kung nasaan ang mga kasama ni Anika. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi nagsalita si Lola Rosaria. Sige. Kung ayaw mo magsalita, sabi ni Lorenzo, kumuha ng isang baril mula sa kanyang baywang at itinutok ito sa ulo ng matanda. Juan. Tama na. Sigaw ni Anika. Sa huling sandali ng kanyang lakas, habang nakatingin si Lorenzo kay Anika, nagawang iabot ni Lola Rosaria ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na notebook at isang lumang cassette tape. Ibinato niya ito sa paanan ni Anika. Kunin mo. At tumakbo ka. Sabi ng matanda, isang huling pakiusap. Isang putok ng baril ang umalinomaw sa basement. Napasigaw si Anika. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, mabilis niyang dinampot ang notebook at cassette tape. Kunin niyo siya. Sigaw ni Lorenzo. Tumakbo si Anika para sa kanyang buhay. Habang hinahabol siya ng mga tauhan ni Lorenzo, narinig niya ang boses ni Leo sa kanyang earpiece. Anika, sa kaliwa. May daan-gan. Nagawa niyang makalabas ng basement at tumakbo sa madilim na hardin. Sa tulong ng direksyon ni Leo, nakarating siya sa pader kung saan naghihintay si Isabela. Nabilis silang sumakay sa man at pinaharurot ito palayo, habang ang tunog ng putok ng baril ay humahabol sa kanila. Sa loob ng man, nanginginig at umiiyak, mahigpit niyang hinawakan ang huling regalo ni Lola Rosaria. Ang kanyang sakripisyo ay hindi masasayang. Ang biyahe pabalik sa Tagaytay ay isang mahaba at tahimik na pagluluksa. Ang imahe ng huling sandali ni Lola Rosaria ay nakatatak sa isip ni Anika. Ang kanyang katapangan at sakripisyo ay kiwan ng isang malalim na sugat, ngunit nagbigay din ito sa kanila ng kanilang pinakamahalagang armas. Nagdating sa bahay. Nanginginig ang mga kamay ni Anika habang binubuklat ang maliit na notebook. Ang mga pahina ay puno ng sulat, kamay ni Lola Rosaria. Ito ay isang detalyadong talaan ng mga krimen ng pamilya Salvador na nasaksihan niya sa loob ng maraming taon. Mga petsa, pangalan, mga sangkap ng lason, mga sikretong pag-uusap na kanyang narinig. Nito na, bulong ni Leo. Ito na ang ebidensyang kailangan natin. Ngunit ang cassette tape, iyon ang mas personal. Ginamit ni Leo ang isang lumang cassette player para pakinggan itong. Ang langan nito ay isang mensahe mula kay Lola Rosaria, Nana. Record niya bago pa man ang gabing iyon. Para sa aking anak, Isabela. Natigilan silang lahat. Tumingin sila kay Isabela na biglang namutla na parang isang multo. Anak, patawarin mo ako. Alam kong matagal na tayong hindi nagkita, at dala ko ang sakit ng ating pagkakahiwalay. Ngunit ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para sa hustisya na matagal nang ipinagkait sa atin. Ang babaeng kasama mo ngayon, si Anika. Sa simula, ginamit ko siya. Ginamit ko ang kanyang sitwasyon para mapalapit sa mga Salvador, para maisakatuparan ng ating plano. Ngunit habang tumatagal, nakita ko ang kanyang kabutihan. Nakita ko ang sarili kong anak sa kanya. Ang pagkakaibigan ninyo ay naging totoo. Patawain mo ako. Isabela. Mahal na mahal kita. Ang Teddy ay nagpatuloy, ikinukwento kung paano ang ama ni Isabela, na isang tapat na empleyado ng mga Salvador, ay pinatay nang matuklasan nito ang kanilang mga ilegal na gawain. Si Lola Rosaria ay napilitang manatili bilang kasambahay, naghihintay ng tamang panahon para makapaghiganti. Nang matapos ang tape, bumuhos ang mga luha ni Isabela. Ang bigat ng maraming taon ng lihim at sakit ay biglang lumabas. Ikaw. Si Lola Rosaria ang nanay mo. Tanong ni Anika. Hindi makapaniwala. Tumango si Isabela, umiiyak. Matagal kaming may plano. Mula nang maging journalist ako, ito na ang misyon ko. Nang malaman kong ikakasal ka kay Lorenzo, nakita ko ang pagkakataon. Sa simula, Anika, patawad. Bahagi ka lang ng plano. Pero tama si Mama.
Habang mas nakikilala kita, naging totoo ang lahat. Naging tunay kitang kaibigan. Niyakap ni Anika ang kanyang kaibigan. Walang galit sa kanyang puso, tanging unawa at tawa. Pareho silang biktima ng parehong mga halimaw. Ng kanilang mga landas ay pinagtatpo ng trahedya. Hindi na ito ang plano mo lang, o plano lang ng nanay mo, sabi ni Anika, hinawakan ang kamay ni Isabela. Ito na ang laban nating dalawa. Para sa nanay mo, para sa nanay ko, at para sa lahat ng mga biktima nila. Sa gitna ng kanilang pagluluksya, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansang pinagtibay ng dugo, luha, at isang-iisang layunit, ang ibagsak ang imperyo ng kasamaan ng mga Sarmador. Ang notebook ni Lola Rosania ay hindi lamang naglalaman ng mga talaan, mayroon din itong isang mapa. Isang magaspang na drawing ng basement ng mansyon, na may isang bahaging minangtahan ng at may nakasulat na, Liniin, Sarmador. Ang ama ni Lorenzo, sabi ni Anika. Siya ang pinaghihinalaan ng nanay ko. Kung ano man ang itinatago nila roon, kailangan nating malaman, sabi ni Leo. Ang pagbabalik sa mansyon ay isang malaking sugat, ngunit ito na ang kanilang pinakamagandang pagkakataon para makakuha ng hindi matututulang ebidensya. Gamit ang impormasyon mula sa Loterbo at sa tulong ng mga blueprint ng mansyon na hak ni Leo mula sa City Hall, nakabuo sila ng isang plano. Kinailangan nilang maghintay ng perpektong tiyempo, ang taunang charity ball ng mga Salmadol, kung kailan ang buong pamilya at ang kanilang mga tauhan ay abala sa itaas. Sa gabi ng bon, habang ang musika at tawanan ay umaalingaw sa itaas, sina Leo at Anika ay muling pumasok sa madilim na bakuran. Si Isabela ay nasa labas, nagsisilbing lookout at communications hub. Ninala sila ng mapa sa isang pader sa pinakamadilim na sulok ng basement. Ayon sa notebo, may isang nakatagong switch sa likod ng isang maluwag na bato. Natagpuan ito ni Leo, at sa isang pagpindot, isang bahagi ng pader ang umusob, nagbubunyag ng isang bakal na pinto. Isang hidden laboratory, bulong ni Anika, naalala ang kwento ng kanyang ina. Pinasok nila ang isang modernong laboratorio na tila hindi kabilang sa lumang basement. May mga beaker, test tube, at mga sopistikadong kagamitan. At sa isang mesa, naroon ang kanilang hinahanap, mga computer at isang kiling cabinet. Habang mabilis na kinokopya ni Leo ang mafan mula sa mga computer papunta sa isang encrypted hard drive, binuksan ni Anika ang filing cabinet. Ang kanyang dugo ay nanlamig sa kanyang nakita. Mga folder na may pangalan ng mga biktima ng tatlong naunang asawa ni Lorenzo, ang ama ni Isabela, at marami pang iba na hindi nila kilala. At sa isang folder, ang pangalan ng kanyang ina, Elena Hizon. Sa loob nito ay isang detalyadong ulat ng dahang panglason sa kanya, kasama ang mga formula at dosage. At sa pinakabagong folder, na may petsang kasalukuyan, nakita niya ang kanyang sariling pangalan, Anika Hizon, Sarmador. Kumuha siya ng mga litrato ng lahat gamit ang isang maliit na kamera. Nakahanap din sila ng mga audio recording, mga uusap ni Naem at Lorenzo tungkol sa kanilang mga proyekto. Iyo, kailangan na nating umalis, sabi ni Anika. Ngunit huli na ang lahat. Isang alarma ang biglang tumunog. Isang silent alarm ang trigger nang buksan nila ang pinto. Nahuli na tayo. Sigaw ni Leo. Pabilis nilang kinuha ang hard drive at tumakbo. Narinig nila ang sigawan at yabag ng mga tauhan ni Lorenzo na paparating. Hinabol sila palabas ng basement at papunta sa hardin. Isang tauhan ang nakahabol kay Leo, at sa isang agawan, nabaril si Leo sa tagiliran. Bumagsak siya. Nuguan. Leo. Sigaw ni Anika, bumalik para tulungan siya. Leo. Sigaw ni Anika, ang kanyang puso ay tila pinipiga habang nakikita niyang bumagsak ang kanyang kaibigan sa damuhan, duguan at walang malay. Ang takot para sa sarili ay biglang napalitan ng isang destadong pangangailangan na iligtas siya. Tumakbo siya pabalik, hindi alintana ang mga armadong tauhan na papalapit.
Bago pa man siya makarating kay Leo, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso at marahas siyang hinaya patayo. Kumarap siya sa malamig at walang emosyong mga mata ni Lorenzo. Tapos na ang laro, Anika. Sabi nito, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Sabi ko naman sa iyo, hindi ka makakatakas. Hayop ka. Bitawan mo ako. Sigaw ni Anika. Sinusubumang kong mawala. Ngunit ang hawak ni Lorenzo ay parang bakal. Ninala sila pabalik sa loob ng mansyon. Si Leo, nahirap ng umina, ay idinagsak sa sahig. Si Anika naman ay itinulak sa isang upuan. Humaap sa kanila si Alf. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng galit. Isang hacker at isang journalist. Nagagaling ang mga nakuha mong kakampi, sabi ni Alf. Tinitingnan si Isabela sa isa sa mga security monitor. Pero hanggang dito na lang sina. Nakita ni Anika sa screen kung paano pinalibunan ng mga kotse ang man ni Isabela. Isabela, tumakas ka, sigaw niya sa kawalan. Ang mga sumunod na oras ay isang bangungot. Ni Leo ay dinala ng mga tauhan nila, at ang tanging sinabi ni Lorenzo ay nasa last swap po siya. Isang salita mo lang, isang maling galaw, at isang tawag ko lang, patay na siya. Si Anika ay tinulong sa parehong silid kung saan siya unang naap noong kanyang animon. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ni Leo at ng panganib na kinakaharap ni Isabela. Kinabukasan, pumasok si Lorenzo sa silin, may dalang damit at isang ngiting nagpapakita ng kanyang tagumpay. Magbihis ka. Mayroon kang press conference na kailangang gawin. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Anika. Simple lang, sabi ni Lorenzo. Aminin mo sa buong mundo na ikaw ay may sakit sa pag-iisip. Sabihin mo na ang lahat ng kwentong kumakalat ay gawa lamang ng iyong paranoid na isipan. Kasabihin mo na ako at ang aking pamilya ay mga biktima ng iyong sakit. Sirain mo ang sarili mong kredibilidad, para kahit ano pa ang sabihin mo sa hinaharap, walang sinuman ang maniniwala sa'yo. Hindi ko gagawin yan. Sigaw ni Anika. Gagawin mo, sabi ni Lorenzo, inilapit ang kanyang muka. Dahil kung hindi lang si Leo ang mamamatay. Hahanapin namin ang kaibigan mong si Isabela. At sisiguraduhin naming magiging napakabagal at napakasakit na kanyang katapusan. Ang banta ay malinaw at brutal. Naipis si Anika sa isang sulok. Ang buhay ng kanyang mga kaibigan ay nasa kanyang mga kamay. Nang hapong iyon, sa harap ng isang dagat ng mga kamera at reporter na ipinatawag ng mga Salvador, tumayo si Anika sa podyo, si Lorenzo ay nasa kanyang tabi, ang kamay ay nakahawak sa kanyang baywang na tila isang mapagmahal na asawa. Ngunit para kay Anika, ito ay isang kadena. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Binasa niya ang isang inihandang script, ang bawat salita ay isang lason na dahan pumapatay sa kanyang espiritu. Ako po si Anika Salvador, simulan niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa lahat ng kaguluhang idinulot ko. Ng katotohanan po, ay ako ay may karamdaman sa pag-iisip. Ang lahat ng mga paratang laban sa akin asawa at sa kanyang pamilya, ay gawa lamang ng akin isipan. Bawat salita ay isang punyal sa kanyang puso. Nakita niya ang pagtatagumpay sa mga mata ni Alf na nanonood mula sa dilim. Sa harap ng buong bansa, sinira niya ang kanyang sarili para iligtas ang mga taong mahal niya. Pagkatapos ng press conference, si Anika ay naging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang mansyon ay naging isang marangyang kulungan. Bawat kilos niya ay binabantayan. Sa mundo, siya ay isang asawang may sakit na inalagaan. Ngunit sa katotohanan, isa siyang hostage. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay nanalo na ang mga sarpagong. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Ay isang muling baraha na hindi pa nailalabas. Isang gabi, habang naglilinis ang isang bagong katulong sa kanyang silid, iniwan nito ang isang maliit at lumang laptop sa ilalim ng kanyang kama.
Nang buksan ito ni Anika, isang mensahe ang lumitaw sa screen mula kay Lola Rosaria. Nito ang kanyang huling regalo. Nagtiwala ka kayo. Ang laptop ay puno ng mga naka-encrypt na fan. Mga video ng mga lihim na pag-uusap, mga kopya ng mga back transfer sa mga balarang pulis at yuko, mga detalyadong formula ng mga lason, at higit sa lahat, isang video diary ni Lola Rosaria, kung saan detalyado niyang isinalaysay ang lahat ng krimen ng pamilya Salvador na nasaksiyan niya. Ito ang life insurance ng matanda. Ngunit paano niya ito magagamit? Ang sagot ay dumating sa anlo ng isang biglaang pawang outage sa mansion. Sa loob ng 3 minutong kadiliman, ang kanyang cellphone ay biglang nakatanggap ng signal. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Buhay ako. Buhay si Isabela. Ang outage ay gawa ko. May 3 minuto ka para upload ang lahat sa plug link na ito. Kumilos ka na. Basilio. Buhay siya. Nanginginig ang mga kamay ni Anika, habang mabilis niyang isinasaksak ang isang USB mula sa laptop papunta sa cellphone. Sinimulan niyang upload ang napakalaking mga file. Ang bawat segundo ay tila isang ongak. Ang progress bar ay gumagalaw ng napakabagal. Sa huling segundo bago bumalik ang kuryente, ang pag-upload ay nakumpleto. Nang bumalik ang ilaw, mabilis niyang itinago ang laptop at ang cellphone. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pag-asa. Ang mga Salvador ay maaaring nanalo sa laban sa media, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Ang huling ebidensya mula kay Lola Rosaria, kasama ang henyo ni Leo at ang katapangan ni Isabela, ay ang kanilang magiging ultimate weapon. Ang araw ng paglilitit ay isang media circus. Ang pamilya Salvador ay dumating sa korte na may kumpiyansa, napapalibutan ng kanilang mga mamahalin na abogado, naniniwalang ang kaso ay madali nilang mapapanalo. Ang testimonya ni Anika ay nasina na dahil sa kanyang sariling pag-amin. Ngunit nang tumayo ang prosecution, isang sorpresa ang naganap. Your Honor, nais po naming ipresenta ang mga bagong ebidensya. Sabi ng pistal. Isang ipinakita sa malaking screen sa loob ng korte ang mga ebidensya mula sa laptop ni Lola Rosaria. Ang video diary, kung saan malinaw na ikinukwento ng matanda ang bawat krimen. Ang mga email ni na Lorenzo at As na nagpaplano ng pagpatay. Ang mga back record. Ang huling ebidensya ay isang audio recording. Ang boses ni Lorenzo mismo, na record sa laboratorio, habang kinukumpirma niya sa kanyang ama ang paghahalo ng lason para kay Anika. Itigil niyo yan. Lahat ng iyan ay pete, gawa lang, sigaw ni Lorenzo, ngunit huli na ang lahat. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang tumestigo ang isa sa kanilang mga pinagkakatiwalaang tauhan, na palihim na nakipagtulungan sa mga pulis sa tulong ni Isabela. Kinumpirma niya ang lahat. Sa huli, si Lorenzo mismo ang bumigay. Kailalim ng matinding pressure, asang makakuha ng mas magaan na sentensya, umaamin siya sa lahat ng krimen. Itinuro niya ang kanyang buong pamilya, mula kay Alsa hanggang sa kanyang ama na si M. Salvador, bilang mga utak ng lahat. Ang imperyo ng mga Salvador ay gumuho sa isang iglap. Ang kanilang mga mukha na pagkagulat at pagkatalo ay nakunan ng lahat ng kamera. Ang publiko, na dati nilang nilinlang, ay nanood habang sila ay pinupusasan at inilalabas ng cocktail. Hinatulan silang lahat ng habang buhay na pagkabilanggo. Tanoon si Anika mula sa isang ligtas na lugar, kasama si Leo at Isabela. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang hustisya ay nanalo. Sa wakas, malaya na si Anika. Nailigtas din si Leo, na nagtamo ng manubhang pinsala ngunit nakaligtas. Sa tulong ng mga formula na iniwan ng ina ni Anika sa kanyang journal, at ng mga sampel na nakuha nila mula sa laboratorio, nakagawa ang mga doktor ng isang antidote para sa lason na dahang inilalagay sa sistema ni Anika. Ang mga pisikal na sugat ay naghilom. Si Leo ay
onting nakalakad muli. Si Anika ay muling nakahina ng maluwag. Ngunit ang mga sugat sa puso at kaluluwa ay mas matagal maghilom. Ang mga alaala ng pagtataksil, takot, at pagkawala ay mananatili. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya iisa sa kanyang paghilom. Si Leo at Isabela ay palaging nasa kanyang tabi. Sama silang dumaan sa therapy. Tinulungan ang isa't isa na harapin ang kanilang mga trauma. Na ang kanilang pagkakaibigan, na isinilang sa gitna ng panganib, ay naging isang matibay na pundasyon. Kunti, ang mga bangungot ay napalitan ng mga panaginip. Nang takon ay napalitan ng pag-asa. Lapiling ng mga taong tunay na nagmamahal at aalaga sa kanya, nagsimula siyang muling mabuhay. 1 taon pagkatapos ng paglilitik. Nakatayo sina Anika at Leo sa harap ng isang bagong gusali. Sa itaas nito ay isang pangalan, Light Security Consulting. Tanda ka na ba, partner? Nanong ni Leo, nakangiti. Tanda na, sagot ni Anika, ang kanyang ngiti ay maliwanag at puno ng buhay. Ginamit nila ang kanilang mga karanasan para sa isang mabuting layunin. Itinayo nila ang isang kumpanya na nagalayong tulungan ang mga biktima ng aabuso ng kapangyarihan, mga taong katulad nila noon. Si Anika, gamit ang kanyang kaalaman sa arkitektura, ay nagdisenyo ng mga ligtas na tahanan. Si Leo, gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya, ay nagbigay ng digital na protection. Si Isabela, bilang kanilang media partner, ay tumulong na ilantad ang mga kwento ng mga biktima. Ang kanilang sakit ay naging kanilang lakas. Nang hapong iyon, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa kanilang opisina, may inabot si Leo kay Anika. Hindi ito isang singsing. Isa itong maliit na susi. Nanuto. Tanong ni Anika. Nusi ka isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Ang ating bagong simula, sabi ni Leo. Walang mga kontrata, walang mga kasinungalingan. Tanging isang pangako na bubuuin natin ng isang kinabukasan na atin lamang. Hinawakan ni Anika ang susi. Ito ay isang simbolo ng kanilang paglalakbay. Isang simbolo ng isang bagong buhay at isang bagong kinabukasan na itinayo nila mula sa abo ng kanilang nakaraan. Hindi ito isang fairy tale na may prinsip na prinsesa. Ito ay isang tunay na kwento ng 2 taong nakaligtas, lumaban, at natagpuan ang tunay na pag-ibig sa gitna ng kadiliman. Na iyon, ang kwento ng kanilang sakit, ay naging isang kwento ng pag-asa. At sa bawat bagong umaga, sama nilang haharapin ang liwanag.